Magandang araw mga kasolar. Muli tayo nagbabalik at ang inyong kasolar, si Solarens, at meron na naman tayong bagong re-reviewin ngayon, solar battery. I-unbox muna natin itong battery na ito, at pagkatapos nating makita ang specs, ma-explain ang capacity, ang power or yung energy na pwede ma-store, ay gagawa na natin ng video para sa testing. So sa pag-open, hindi lang yung box or yung package ang ating bubuksan dyan, at bubuksan din natin yung mismong loob ng battery, kasi kinakailangan na makita natin yung laman, at makita din natin kung anong klaseng battery yan. So buksan na natin. Ayan. Okay. So meron tayong, so una pa lang mga kasolar, mayroong ng user manual na kasama. So ito ay user manual na common sa lahat ng mga capacity ng batteries. So merong 25.6, ibig sabihin 24 volts yan, at 48 volts, 51.2 volts. Ayan, merong 50 amperes, merong 100 amperes, may 120, 150 ampere hours, may 200 ampere hours, at ang pinakamalaki ay 230 ampere hours. At ito na ngayon, ito yung ating re-reviewin, at may kasama pang communication cable. So reveal natin. Oops, ayun. So check natin ang laman. Ayan. So ito yung pinakababa. Ito. There you go. So Solar Homes battery. Solar Homes ito. So ito, toggle switch on and off. Ayan. At meron ding DIP switch. DIP switch ay pwede nating pagganahin yan pagka nakakonect na tayo sa inverter, para yung mismong communication na ilalagay natin dito, may communication cable yan, ay mababasa kung ano ang parameters na nakalagay dito. So kung hahanapin natin yung SOC, yung state of charge, makikita natin yan sa inverter. So yung indicators, charge indicator, at ito naman yung on and off, at makikita natin dito kumikislap lang yung run. So ibig sabihin running normally, so nag-ooperate ng normal lang. At ito yung positive at saka negative. So Solar Homes, ito ay mas malaki, mas malaki ng 30 ampere hours kumpara doon sa nauna ko na i-vlog. Merong 100 ampere hours at saka 200 ampere hours. At dito balik tayo sa state of charge, at magkakaroon lang tayo ng assumption, So itong battery pack na ito, ang kasalukuyan charge niyan ay 52.9. At ito, tingnan natin yung voltage bawat isa. Ayan, so nasa 3.3 volts ang laman ng bawat isa, at 16 cells ito. Yan 4 cells na yan. Ito 5 to 8, so another 4 cells, so 8 cells na. Ang 12 naman na to, so 9 to 12 cells, 3.3 pa rin. At ito yung hanggang number 16, so 16 cells yan. Okay, so ang tanong, gaano ba katagal ang charge or level ng charge ng 230 ampere hours? So pakita lang natin mga kasolar. So dito sa 230 ampere hours na yan, assuming nasa 51.2 ang nominal voltage, ang magiging energy niyan or yung power, yung total power mo
ay aabot ng 11.7 kilowatt hours. Kilowatt hours na yung unit of measure kasi yun na yung energy, yun yung power na pwede mong gamitin. So, halimbawa, no? So, 230 times 51.2, yan na yung lalabas dyan na 11.7. Nang ulitin ko lang na equivalent niyan ay kilowatt hours na. Di ba sa ating mga metro, sa Meralco, kilowatt hour ang basehan. So, pagka naka 1 kilowatt hour ka, ay may equivalent amount na yun. Sa amin, 11 pesos. Ngayon, kung halimbawa, ang mga appliances natin, meron tayong isang 1 horsepower na air condition. So, equivalent to 746 watts na yon. At kung meron ka pang ibang umaandar, kagaya ng ref, mga 200, sabihin mo na lang. Yung mga ilaw, computers, wifi, mga bababa lang yan, kasama ng electric fan. At isum up natin, assuming na 1,000 or 1 kilowatt yon. So, yung na-compute natin kanina na 11.7, ang magagamit lang natin doon ay 80%. So, ang 80% ng 11.7 ay roughly nasa 9.4 kilowatt hours. Okay? So, yung nasabi natin ng mga appliances, kagaya ng 1 horsepower na aircon, electric fan, ref, at mga iba pa na gamit, ay nasa 1,000 watts or 1 kilowatt. I-divide lang natin yung 9,400 sa 1 kilowatt. Ang magiging result nun, yun na yung runtime. Na ang ibig sabihin, yun yung magiging tagal ng paggamit dito sa battery na ito, itong 230 ampere hours. Okay, so yun yung simpleng computation nun at nakabase lang tayo sa nominal voltage. So bubuksan natin ito para maipakita ko sa inyo yung mismong laman. Tatanggal na natin yung mga screws, ayan. At dito, merong LCD connection yan. So, may wire dyan. Sana mahaba. Meron pa pala rito. Ayun, no? So, mahaba nga. Wow, ang ganda ng cells. Tanggalin dito. Ayan, so natanggal na. So, maganda itong cells. Tingnan nyo, ito, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 talaga. 16S. Ito yung BMS. Ayan, o. So, itong BMS na ito ay kagaya ng mga BMS na Ceplos, ano? Kasi wala nang active balancer na nakalagay dyan. At ito yung heatsink. Ayan. So, ito yung sa negative side. Ayan. At check natin. Negative side. Sa positive, ano? Positive port na nakakonect na diretso dito sa cell. Ito na yung main positive terminal. Ayan, oh, malalaki yung bus bar. So, talagang kapit na kapit. Ayan. So, itong mga to ay mga balance leads yan na kumukonekta kung anong cell. At nire-represent kung anong voltage yung mga cells na yon, yung pinakita ko kanina. At kung makikita natin dito, in between nitong positive at saka negative, nandun yung paglagay ng balance lead. At ayun, may numbering pa, oh. B6. Maganda. At ito, B2. Ayan, nasa tapat niyan yung B3. Di lang makita yung yung QR code. Nakatakip kasi, masyadong sealed. Pero kung makikita sana natin yung QR code, malalaman natin yung manufacturing date. Kasi pwede nating basahin yun. At mga ka-solar, kung makikita nyo, may nakahiwalay na battery cable dito papunta rito. So, ito na yung continuity. O, yan. Isang series lang ito. 16 pieces. Ayan. At maganda yung pagkakalagay nitong
exhaust kasi may screen, napakaliit ng screen na yan, hindi talaga mapapasukan yan ng mga insekto. So maganda, tsaka malaki yung support yan sa terminal na yan, positive at tsaka negative. Pero ang akin lang yung medyo mild lang na comment, maliit lang na comment, ito nakadirekta na kasing nakalagay sa likod. So tayo as installer, mas preferred natin yung detachable na bracket. Tatanggalin muna yung bracket, saka natin ipipix sa wall, Saka natin bubuhatin ito para isampa. Pero ito, nakapix na rito sa likod mismo nitong casing. Ayan, So, ang susunod natin dito mga ka-solar ay ika-capacity test ko na, So, alamin natin kung ilan ang capacity, kung talagang papasok sa 230 ampere hours. At hindi lang yun. Gusto kong subukan na magkaroon ng actual test, yung tinatawag na load testing, base dun sa computation natin, na kung sakali meron tayong load na 1 kilowatt or sobra pa sa 1,000 watts na yan. At kung ilang oras na tatagal itong battery na to. So, mag-a-actual tayo dun. Pag-usapan natin ito sa susunod na video. At muli, maraming salamat sa panonood. At tayo magbabalik. Ang inyong ka-solar, si Solarens.